Kumusta kayong dalawa? Ito po, dito yung attorney ko, kasama ko siya ngayon. Attorney, ano ang posisyon na you will take dito sa kaso ng iyong Nako, kliyente? kung pwede lang pong mag-class action suit ang buong Pilipinas kaysa sa gobyerno. Alam mo, mainit totoo na kagad. yan. Kahit saan ka pumunta, ito ang pinag-uusapan, di ba? Oo, Nag-umpisa sa, I mean, ang malalaking balita na nasa isipan ng tao ngayon, the flood control mess, itong the arrest warrant for Senator Bato, yung mga kaganapan kagabi, may putukan na sa Yeah. Senado. And, you know, I saw the headlines dito sa loob ng Pilipinas at sa labas ng Pilipinas. Ako ang una kong tanong, ito na talagang attorney ang ating pinag-usapan eh. Go, attorney. Ano ang papel ng musika sa mga panahong ganito na napakagulo? Attorney, Sige. ako muna. Sige, ikaw muna. Oo. Ako, Tito Boy, music is not just about entertainment. No. I think music, ito yung paraan din natin na masasabi natin yung mga nararamdaman natin through music. Kasi di ba ang music, tama sa puso, diretso yan eh. And I think yun, sa panahon ngayon talagang lalabas din yung nararamdaman natin, mga Pilipino, through these songs. Okay. Ikaw, Siti. Yeah. Sa akin naman, means ako kasi, Tito Boy, when I feel something so deeply and I feel like wala akong magagawa about it, that's when I retreat into music. So parang nagiging, hindi tamang sabihin sa panahon ngayon na mag-escape tayo into the music. Kasi talagang, hindi na, this is not the time to, Escape. you know, to just let things happen na wala kang gagawin. Yeah. So what Siguro are you for- doing as citizens? What are you doing as musical artists? Parang ako hinahanap ko yung nasaan yung ako ay Pilipino, nasaan na ang Yeah. bayan ko, nasaan na yung mga Yeah. iba pang mga kanta Yeah. na hindi nag-udyok, no? But napapaloob doon yung ating sinasabi mong nararamdaman natin. Totoo po. I'm looking for that as a Yeah. citizen. Yeah. As music artists, meron ba kayong alam na anybody composing a song, capturing everything that is happening today? Ngayon, hindi ko alam kung, I'm sure meron at meron. Meron, But no? ako, before I wrote something about it, years ago pa, Tito Boy, nakakatawang isipin na yung nasulat kong kanta, ang title niya, Lupang Pinangako. Pero that was written siguro more than 10 years ago. Pero It had nothing to do with problems today, no? But Yeah. how But did no, it- but that's the thing. Kaya nga. Parang Relevant pa walang din. pinagbago. Kasi, Kung ano yung nag-inspire sa akin, the frustrations I felt, no? Kaya ako nasulat yun. Parang, dude, ganun pa rin. Pa rin. You want to Yeah. say something? Kami, Tito, nung nag-Element Songwriting Camp kami 2013, that was the aftermath of Yolanda. And nasa Dumaguete kami, mga songwriters and musicians, and we all talagang, there was so much sadness, right? There was so much death that could have been prevented. And then ito yung tanong ko lagi, tuwing may sakuna sa bansa natin, bakit hindi tayo mas prepared? Bakit hindi tayo natututo? Kasi alam natin yan eh, na every ilang bagyo tayo on the average, 30 plus, 40, and hindi prepared ang gobyerno, and lagi na lang nagre-rest sa resilience. I hate that word. Sa mga private organizations. So, nung nandun kami sa Dumaguete, we wrote this song. Tapos meron kami dong line na, ilang bangkay pa ba ang kailangang ilibing? Parang ganon. So, sobrang, hindi na namin alam kung anong gagawin. We resorted to music at that time that we were all there in that island.